Libro ni Matthew, chapter 5, verse 8. Kuna na dito. Basahan na namin. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Heavenly Father, we thank you for the privilege of coming together as your children to worship you, to glorify you. Pigbigan mi Apo Diyos nga dito nga agsapa kat inpaay mo kada kami nga tibiyag mi Apo kat naggabuking ka. That is why it is just and proper for us to thank you, to praise you, and to worship you, O Lord. As we study your words today, may you open our hearts. Ikatang kali Apo Diyos, lagiti spiritual blindness in us, and may we see your words today, kat masursuro mi Apo Diyos nga i-apply ti inaldaw-aldaw nga pa nagbiag mi. Madayaw ka, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So, nandun po tayo sa napakahabang series natin na Sermon on the Mount. Paki-flash nga yung Sermon on the Mount. Ito yung series tayo. Sermon on the Mount. Nandito yung majority ng teachings ni Jesus Christ. Kaya nandito pa lang tayo sa letter M. Nasa paanan ng bundok pa lang tayo. Nandito pa lang tayo sa letter M. Marks of a blessed life. Pang 7 Sundays na po natin to. Marks of a blessed life. Iti pakalasinan nga ti may nga tao kat na bendisyonan. Talawa man takaabay mo no na bendisyonan man lang. Bendisyonan ba? Na bendisyonan iti lukmag na basta. Marks of a blessed life. Amo yung kadalasan blessedness sa harapan ng Diyos kat agsinabali sa blessedness na alam ng maraming tao. Kadalasan, karamihan ng alam ng tao na blessed ay yun nga, masigla, malusog, mayaman, maraming pera, maraming sanikwa. Kadalasan yun yung perspective ng tao when we say blessed, talaga blessed dito, nagado ti pirakda, nagado ti sanikwa na. But blessedness in the eyes of God, dito na-discover ko, that atalag dito, blessedness in the eyes of God has very little to do with what you have and what you do. Blessedness in the eyes of God is what you are and what you are becoming. Amen. God is more concerned sa character ng tao kaysa sa model ng kanyang car. God is more concerned sa desire ng tao kaysa sa design ng kanyang bahay. Kaya dating marks of the blessed life, kita ni Apo Diyos, iti-telescope na, kataan nga di outward appearances tayo, tikit-kitaan na ka di puso, titunggal maisa kada tayo. And I hope and I pray nga as we study these marks of a blessed life, makita tayo nga, dapat may mayat dito'y estado ti puso, kaysa di estado ti biyag ko. Amen? Mahirap kung ang ganda-ganda ng buhay natin, pero kung i-zoom in ni Lord yung heart natin ay questionable. But it's really my prayer that we get this message kat pagbiyagan tayo. Inisa-isa ni Lord itong blessedness, kat nandito na nga tayo sa number 6. Dagito blessedness. Ano mo imbadla nitang pinagpala ang taong pogi. Wala hindi lang sinabi niya Pinagpala ang taong poor in spirit. Yung taong nagsasabing, Lord, walang-wala ako. I recognize my spiritual poverty. Hindi naman niya sinabi niya na blessed yung mga masasaya. Ang sinabi niya, blessed are those who mourn. They mourn over the sins and brokenness in their lives. Blessed are the meek. Meek, nalala ba yung Greek word ng meek? Praus. Those people who says, Lord, I am under in control, King ka. I put myself under your control. Blessed are those who are, ano mo yung bagat na blessed are those who are nabusog. Hindi nabusog dito Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Isunti magbaga ni Apo Diyos nga na bendisyonan. Kung na nito mana number 5 nung last, blessed are the, hanamon ko na nito nga, pinagpala yung mga mayayabang na tao. Hindi.
Ang sinabi diyan, ang mga pinagpala ng tao, yung mga merciful. Yung mga taong nakita nila, naramdaman nila ang grace, ang mercy ng Diyos sa kanila, and in turn, you become merciful. Nandito na po tayo sa number 6. Kung takabay mo, number 6 yan, nagusa mo absent mo. Ha? Ano absent mo? Hamo nga nasundan nito series tayo. Number 6 na po tayo. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen. Very simple lang na mensahe na tangal daw is, I want to start it with an illustration. Galing si Noel sa school nila. Pakpaka din si Noel. Nakita niyo yung article? Nagbabible study sila sa school nila. Dalawa sila nilipat. Matangkad. Pakpaka na yung Phoenix. Blessed are the pure in heart. Inaramid na tayo ni Apo Diyos, God created us pure. As in pure. God created us good, holy, righteous, and pure. Inaramid na tayo ni Apo Diyos nga nasa yahat. Iso nga, hindi yun unang panahon, nagkatkatwa ni Apo Diyos, ini Adan, kini Eva, because they're the same. They're the same. They can even talk to God. They can see God because they are pure in heart. Hindi problema, nasulisog na at nagbasol na. Nagbasol na. They were stained. Their blood was stained, their life was stained, their spirit was stained. Kagaputi data, they were separated from the Holy God. Hindi binasan, hindi ko naman alam na yun ng ano eh. Mabasa ni Sister Florence kanina, pero bakit kaya pareha? Hindi ko naman siya kinausap. They were separated from Holy God because of their sin. Hanga mabalin nga ipilit mo nga kadwarita, mapuuran. Kumbaga hindi niya kayang glory ni Lord. Kaya ever since then, nagbasbaso din tao. Isipin mo lang si Cain, dalawa lang silang magkapatid. Pinatay pa niya si Abel. Meron bang dalawang magkapatid lang dito? Kapatid yung kapatid mo. Pinatay niya si Cain, si Abel, tapos ilibak na pa yun. Ay, siya kagati, kontak. My brother's keeper, kung kunana. And from the time of Noah, the time of Abraham, to the time of the kings and the prophets, grabe nga, nagbasol, iti tao. That's why, Prophet Jeremiah, kung lang nga, the heart of man is wicked. Nagbalin nga talaga wicked iti tao. And I want us to get this. It was God who made the way. Haan nga tao ting masidag ni Apo Diyos. Pero, sa Old Testament, they were trying to patch this up. They tried to patch this up by becoming religious, makigimong damat sa paminsan. They tried to patch this up. But we can see the condition of the heart is still the same. O rin naman no di patch mo dita, nakatado di kabil mo nga pangkalog mo ta. We know that deep inside, the heart is already stained, polluted with sin. Magyaman tayo ni Apo Diyos, itinagaramid iti wagas, ni Apo Diyos iti masidag. Haan nga na tayo iti masidag king ko na. Isumakong ni Biblia, we love because He first loved us. Ni Apo Diyos iti masidag ka na tayo. Iti masidag ni Apo Diyos, He came down from heaven. He was the one to first to reach out. Nag-reach out niya Apo Diyos ka na tayo. Ano kasi iti condition ti po sa may ka-impyerno, ti mapanam. He reached down from heaven to us, died on the cross, shed His blood, that we might be cleansed again. Nung madalosan tayo, may iso na, kat inparupok na itidaran na kada tayo. Nung mag-communion tayo, makita tayo. And Jesus Christ washed us, cleansed us, not with silver or gold, not with the blood of animals, but by His precious blood. But by His precious blood. Kat kaputan nagbalik na yung kastan, now we can come to the Lord. Haan tayo nga masapol iti patch. May mga times na nagkakasala tayo. Kahit na Kristiyano ka na, anong tanong ni Brother Anthony nung Sunday. But just like the song that we are singing, our sins they are many, but His mercy is more. It is more than our sins. And I want everybody to really grasp this, kasi purity ang pag-usapan natin.
Purity, salvation, righteousness, holiness, nag-umpisa yan kay Lord. Hindi yan mag-uumpisa sa'yo. It started with God. God initiated it. Kaya di kayo sumaron na nga puntos tayo, bunga na lang yan ng pagkakaintindi mo ng pagmamahal ni Lord sa'yo. Hindi you are trying hard to be pure. You are already pure. You are just living what God did for you. Amen. Palakpakan naman ni Phoenix. Kasi dyan inaramid ni Apo Diyos. That's why when we intuno, sumangot tayo itong ini Apo, kaya damaganda no, apay nga sumurot ka dito langit. Antay ito may baga nga, buhatan na sige putak. Kaputa na aduti tinultulungan. Awan ko ti mabaling nga makaibagat ikas dyan. Because we can only enter heaven because we were washed by the blood of Jesus. Hantay nga baga nga, kaputa, I'm pure, I'm holy, I'm righteous. No! Gapu lang ta, Jesus Christ made us pure. Amen. Kaya inuna ko talaga ito kasi yung mga susunod, yung mga points natin, yung characteristics of a person who is pure in heart. Blessed are the pure in heart. Kat bunga lang nga ng dagiti sumarano. Ano ito upat nga karakteristik kami ni tao that is really pure in heart. Umuna, he pursues God. Letter P, letter pure, ba't mga nalakating mga maawatan. A person who is pure in heart pursues God, desires God above all. Amen. Yung pinupursu mo talaga si Lord, tartarigagayang talaga ni Apo. Hindi lang para ma-bless ka, you desire God not because of the blessing that He's giving you. Si Lord talaga ang gusto mo. Amen. May tanong nga kung wala si Lord sa langit, gugustuhin mo bang pumunta doon? Anong silbi ng langit kung wala naman doon si Lord? Diba? So I would rather be in a place where Jesus is. Purity begins with what the heart desires. Alam niyo, minsan hindi natin nakikita si Lord kasi hindi naman talaga natin siya dinidesire. But if you would really desire the Lord, pursue the Lord, makikita mo siya. Pag isabi sa katabi, pursue God. Grabe yung mga pag-pursue natin ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero mas importante ata that we pursue the Lord. Now, David was called a man after God's own heart. O, pwede na yan natin siya magnagan ni David. Kapag nagan ni David dito may kinagan niya panagan. Deputa ng Tonikwa, ni Chada, nagalang ni David. David was called a man after God's own heart. Imagine nyo, Biblia, si Lord mismo nagsabi, he was called a man after God's own heart. Alam nyo kung bakit? Grabe ni David nga aglong. Grabe yung ginagawa ni David to pursue the presence of the Lord in his life. Sabi sa Psalms chapter 27 verse 4, one thing I ask, and that I desire, that I may dwell in the house of the Lord. Dwelling in the house of the Lord, ipagpakita na nita, di presensya ni Apo Diyos. Adto ti tarigagay ko, mabalin nga na tayo mo lang amin. Ngayon, dako mati may isang desire tayo, it should be the presence of God in our lives. Amen. Kaya, in Psalms chapter 84 verse 10, may proclamation din si David. Kaya kuna na better is one day in the presence of the Lord than 1,000 elsewhere. So ba? Basahan tayo amin kuna na. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Maraming tao pag iniimbitahan mong punta ng simbahan, ayaw nila. Pero kung andamot basit ka masyadong siya, talaga nagpapartak na, di ba? Kaano rin na bro, wala suda pa hindi ko man, mga pulutan na yun, di ba? Napartak na nga mahawis. Nung hapay ko mantahan, tayo nga ba? It's better to be in the house of the Lord than to be elsewhere. Amen. Tanto nung matay ka, kanya po Diyos ba't iti samwang? You will meet your Creator. Kat masapo lang nga. Pulang karod ka. Kaya mo di mapandalan Simbahan na nakasasik ka, nakamakapang. Okay, bagang takalan mo, makisimba ka. Makisimba tayo.
kaan din naman na isuti pa kayo sa lakanan ng may isa nga paglasinan nita na talaga nga anda ni Apo Jesus ka. It is better to be in the house of the Lord, kuna ni David. Now, unaman lang ni David, Psalms 119 verse 10, I have biniro ko ni Apo Diyos with all my heart, kuna with all my heart. Hindi half-hearted ang pag-pursue niya kay Lord, but with all his heart. With my whole heart have I sought thee, oh let me not wander from thy commandments. Ari dito sa Saudi dito yan, kumbaga ka presidente. Kastoy ko mati presidente tayo, kastoy ko mati mayor tayo, governor tayo, congressman tayo. Amen. Ngayon pursuda kayo ni Apo Diyos. Karag tayo ta, tumaray ni Buruban, huwag nga ta, mayor ta. Ibutos. Someone who pursues the Lord. Pag yung mga officials natin, they would really pursue the Lord. Haan nga pursue money. Ay ka, sumayaan ka, itinasyon tayo. Ni David, he was a king, pero pursigido siya at buo yung loob niya to pursue the Lord. Nakawatan na ba? Muna. Nag-gets na. Pakitanong nga sa katabi, nag-gets mo na rin ba? Nag-gets na at kay importante. Ano ito'y lubong? Kat umuna ti amin, jet presensya ni Apo Diyos iti biyag na. Kat di dyan ti pagrugyan ti purity of heart. When you have that genuine desire to pursue the Lord. May kadua, kat letter U, a pure in heart is a person who has this undivided heart. But actually, ti puso doon, na-divide, di ba to? May ventricle, may, yung palagay, left ventricle, right ventricle, ngam, haan nga jay, no, pagbaga ti Biblia nga heart, haan nga jay, papump na agkatamot na ito yung heart. No, haan nga niya. When the Bible talks about heart, it talks about your the totality of man, his inner core, his spirit, his life. Actually, this is the main idea of blessed or the pure in heart. Yung word na purity, galing yan sa word na kataros, which has the idea of unmixed, undefiled, free from contamination. No balitok ko ma, puro mabalitok. Awan alloy na, awan bronze na. No shih tzu ko ma, puro nga shih tzu. Awan tilaog na nga, askal. Diba? No army ko ma, ay army nga, it's all for the king. Haan nga army nga adda iti spy iti kalaban. Gets nyo yung unmixed, pure. Pure talaga. Wala siyang ibang halo na iba. Kaya stapot natin pa ng Kristiyano ka. Bagat the Biblia, to be pure with the Lord, kung kay Lord ka, pag si Yahweh ang wino-worship mo, dapat si Yahweh lang. Hindi yung meron ka pang ibang mga idols, meron ka pang ibang wino-worship. Dapat kung si Lord lang. Amen. No Kristiyano ka. Amen. Kanya Kristiyano, Pastor, no Sunday. Ngam no Monday ka, ay kasabali mga tungtungan din talaga, Pastor. Diba? Huwag ganon. Pag sabi sa katabi, huwag ganon. Divided yung ganon. Kristiyano ka, no? Daka na simbahan, no? Daka dyan yung pagtrabaho na. May kwento si Brother Allen sa akin na ganyan. Kaya mababay ni Zola, kasi syempre parehas na nga Kristiyano ka. Karo may gano'n, bigyan ng Kristiyano. Divided, compromised, contaminated, kumbaga. Kat, sapay ko mata, Domingo man, hanga Domingo, at datay man dito, awan na dito, katagbiyak tayo kumakin ni Kristo. Amen. Interestingly, yung word pure in heart, they are the same, similar sila sa word na integrity. Parehas sila ng kahulugan. It means whole. It means unmixed, no contradiction. So to be pure in heart is to live with integrity. Bagaman takabay mo, integridad gayam. Hindi siya double-minded. Sabi sa James chapter 4 verse 8, baga na nita, agbyag ka nga daan ti integridad. Draw nigh to God, and He will draw near to you.
Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Baga na lang kita, live a life with integrity. Amen. Amo yun, the reason why grabe the corruption dito Pilipinas, kaya saan nga po iti financial crisis. It is because of integrity crisis. Halos ang amin samantan, halos lahat na ng opisina dito sa ating gobyerno questionable. Malaki ang integrity crisis dito yung Pilipinas. Kaya iso iti rason no apay nga agrigrigan tayo. Awan iti mangitakder. Karkararag ko nga umadumot lang dagiti dati gobyerno kakakadwa tayo dito itapno ada mangitakder. Bagaman takalan mo itakderam. Takderam sikat ti Kristiyano jay kat kunada nga ti budget na dito ay 1 million. Ngam isurat mo dito 10 million. Maitakdera mo ata. Katandak latan, sir. So, ipasok mo ako dyan. Kataguray ka ako na ada istorya. Kasi medyo malakas sila ngayon doon. Inistorya na nga ganon ang kalakaran dito. Sumrek ka, nung mairusok mo. Ang marudan. 1 million ang pondo. Isurat mo 10 million. Yun. Grabe. At hindi lang yun maliit actually yun. Ngayon ang pinag-uusapan nila sa Senado, Kongreso, billion. Kaya may problema sa integrity. Nagkararag ko ito HCIM nga masilimot matanta ito integridad tayo. Amen. David was man after God's own heart. The pure-hearted is una. He walks in his integrity. Psalms chapter 26 verse 1. Kat kuna na apo si ka iti makajudge kanya. Ganun naman talaga Ora niya magbaga ti tao, among nga ni apo Diyos ni nakakita, ni apo Diyos ni makina mo. Kuna na judge me, O Lord. Ikaw, Lord, ang nakakaalam. For I have walked in my integrity. Amen. May bagatay ko marita, Lord, I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Nasabi rin mismo ni Lord kay David to. Grabe kung si Lord ang mag-comment sa'yo. 1 Kings chapter 9 verse 4. Kunana kini Solomon. Sikat ni sumarono nga ari Solomon. No masurutan ti agdam ni tatang mo. Diba? Ano ang sabi ni Apo Diyos kay Solomon? Basahin natin. As for you, if you walk before me as your father David walked. Paano siya lumakad? With integrity of heart and uprightness, doing everything I have commanded you. And if you keep my statutes and ordinances, I will grow then your territory. I will bless you. Kuna ni Apo Diyos King Solomon. Ibinibilugan ni Apo Diyos kat di taong pure iti heart na, undivided, a person with integrity. Kat saan niya binibilugan ni Apo Diyos iti perfection? God is not looking for a perfect person. He's looking for a heart that is undivided towards Him. Amen. May katalogan sa ating nagbayag, iti pure in heart. Blessed are the pure in heart. Nakikita sa unday ta, di ba? Blessed are the pure in heart. Ti tao nga pure ang kanyang kalooban, he repents quickly. To be pure in heart doesn't mean perfection. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakasala. A pure heart makes mistakes. Amen. Sino po ang hindi nagkakamali dito? Dapat feeling perfect na lang. Sino po ang feeling perfect? Penga nagtoy mo lang nagtoy baso. Dapat nagtoy baso, adatoy. Diba? Basit lang na balat Haan nagtoy kaya na nagtoy, itoy. Diba?
may mga okok na mga ano tawag doon sa kung na yun? OC, may pagka-OC sila. Talaga nga perfect na tikit na amin. Nawawang matiti perfecto. Kaya to be pure in heart doesn't mean nga hanggang nagkamali. We stumble at many times. But if your heart is pure, you repent quickly. Amen. You don't hide your sin. You don't try to conceal your sin. You don't cover your sin. You run to God. You open to God. Kahit ko na maapo, makawalan na. Have mercy on me. Yun yung tao pure. Hindi yung kubura mitibasol mo. Diba? You conceal your sin. Ni King David pala, he was a man after God's own heart. Pure in heart kasi is one ni David. Ilang ka the best illustration na dito. King David was a man after God's own heart. Dumating yung point na natinglo iso na. Ito dulo naman tinis na basit. Nga may din na point out the basol na. Muli ba the basol ni King David? Grabe. Murder. Adultery ti basol na. Adultery and murder. Kaya pinadas na matlamad. Kaya dulin eh. But when his sin was pointed out, hindi na point out the basol na hanan nga ing libak. Hanan nga ing dulin. Hanan nga rinasunan. Dapat ito iti ras-rasunan iti basol mo. Inamin na niya, at kung na ako Diyos, nagbasol aking ka. He took responsibility. Ganun po ang totoong repentance. You acknowledge your sin, you take the responsibility, you face the consequences, you turn away from that sin, and you turn to God. Hanga basta, sorry. Hindi po totoong repentance yun. Nag-sorry ka lang. Pero sa isip-isip mo, ulitat naman na lang. Psalms chapter 51, nung nagkasala si David, dito din surat na eh. In surat natin, Psalms chapter 51. Kat ko na basahan tayo namin, nag-meditate ako. Nag-meditate yung versikulo. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Tulad tayo nga na for. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when you speak, and be clear when you judge. Kita yun yung heart ni David? Hindi nagbaso niso na han na ngayon libak, han na nga kinaluban, han na nga rinasunan, kung na ako, I'm really sorry for my sin. Have mercy on me. Let your tender mercies forgive me. Kat kasi tayo kumamat kakabsat. Amen. Kat ulitan manan, purity does not mean we never make mistakes. Ibig sabihin lang na we don't get comfortable when we sin. Amen. Tipod-pud ng mga Kristiyano, he doesn't feel comfortable. Tuno ang basol. Yung mga totoong Kristiyano nga, pag nagkakasalan, nagigilty agad eh. A pure heart says, Lord, I was wrong. Cleanse me, give me, have mercy on me. May kaupat, kaya saan tayo nga agbayan? A pure in heart, letter E, a person whose eyes are on Jesus. Ang taong pure ang kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nakatuon, nakatingin kay Lord. Amen. Bagang takabay mo, haan nga siya tikit kitam. Di totoong pure in heart, kay Lord nakatingin yan. Haan nga tao, ti pangibasbasaran na ti pangmati na. Tao gamit ti pangibasbasaran ti pangmatin. Kung nakman no Kristiyano ni brother ko, nakita ko ba't nga kasi awanan, puro stumbling block ang hindi makikita mo. If a person that is pure in heart, niya po yung sikit-kitan na naitan. Kato niya po yung sikit-kitan, may isang tao, ura niya mapaspasamak kita, aglawlaw na naitan, ay nasaya at ipagwanagan na. Niya po Diyos gano'n, tikit-kitan na. Amen. Ang focus niya ay kung paano i-please si Lord. Hindi kung paano i-please ang mga tao.
May nakakakita man o wala. May nang-appreciate man o wala. Kasi si Lord nga ang kanyang piniplease. The presence of the Lord and the approval of God is His number one desire. Amen. Napakalaking bagay po ito in the purity of heart because it touches the motive behind the things that we do. Alam nyo ba na pwedeng tama ang motibo mo? Na tama. Huwag lang maging parang si Robin Hood. Tama ang motibo niya, pero mali ang ginagawa niya. Huwag ganon. Kaya natin tumulong, takawag pa na ito nababaknang. Di ba? Kung pa tumulong. Dapat, Jay, motibo tayo, gusto. Ken Jay, aramidan tayo, gusto mo't lang. Amen. Pero malaking bagay yung tamang motibo mo. Pagkatanong nga sa katabi, tama ba ang motibo mo? Tama po ba ang mga motives natin? May malaking malibo na motibo. Alam niyo kung ano yon? Aramidan da ito'y tapno ang Kristiyano tapno pastor. Ang dahil iti kasukat na mapana makigimong tapno kwa bindisyonan na ni Apo Diyos. Agkararang na tapno dati kondisyon na. So, ibig sabihin, you are more on the blessing than the blessing giver. Iso tinakil ka kamaling ang motivation dahil dyan, Israelitas, hindi. They are following the Lord for the blessings. At nag-turn around pa, they are now following the Lord because of fear. Baka no, makimat tayo, malilan nga kamali. Yung barkararag tayo nga motivation tayo kuma in everything that we do is because we love the Lord. Amen. Sumot lang di susuro tayo even when we give. Talagang hindi mangtedak tap no mabimbisyon na kasi diya ubing nga naknag na kano ibabalik ni Lord sa iyo 10 times. Nag-offering di ubing, alpasan di mo, agurura di ubing. Nalpas mo ang gamit kung ang mga sublitan mo or orayan na dapat sa kasukat na. We do the things that we do because we love the Lord. Amen. And when your heart is pure, nung makita niya Apo Diyos, nga di puso tayo kasdyan, if the heart is right, the eyes will now see the Lord. And di puso tayo katusto, makita ni Apo Diyos. When we truly pursue the Lord, when our hearts are undivided, we repent quickly, and our eyes are fixed on Him, makikita mo si Lord. You will see God in nature. You will see God in circumstances. You can even see God in your problems. Hindi nag-4th anniversary tayo, nakita ni Apo Diyos. Nukas ano nga nagdaraw, tingiman ni Apo kada tayo. Tapno saan tayo nga magbasa? Amen. You will see the hand of the Lord working in you. And when you open the scripture, you will also see the nature, the character of God. I-reveal ni Apo Diyos nung asino isuna when your heart is pure. Ngam no open ang tibiblia, ba't biro ka man ti bersikulo nga pang dibatik kinday ta? Awan ako, mabirukan ni Apo Diyos. But if your heart is pure, bagaman takabay mo, hopefully your heart is pure. Ano, purity heart tayo, at makita tayo, tiiman ni Apo Diyos nga garaw tayo. The doorway into the kingdom of God, kadjay umuna, di ba? Blessed are the poor in spirit. Ngam iti core na. The core of the Beatitudes or blessedness is this, purity of heart. God, kung natin Biblia, everything flows from our hearts. At sabi kumantahan niya, contaminated iti puso tayo. Because if the heart is contaminated, may sinabi si Lord sa Mark chapter 7 verse 21, last verse. Nga mabalin niya makontaminate iti puso. Anya ti mabalin niya makontaminate iti puso tita. Kunano dita? From within, out of people's heart, come evil thoughts, sexual immoralities, thefts, murders,
adulteries, greed, evil actions, deceit, lewdness, stinginess, blasphemy, pride, and foolishness. All these evil things come from within. They are the things that defile a person. Kaya madaman ko maitimay sa nga prayer tayo kat dito, Lord, purify my heart. I long to have a pure heart, cleanse me from within. Napili ni David as man after God's own heart. Haan nga gaputa sunod kapipigsaan, katayagan, kalaigan, kabaknangan, because his heart was pure before the Lord. Kat kuna ni Apo Diyos, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. It is my prayer that when God opens our heart, kat makita na kuma nga dadyain ni Yesu Cristo, and we are doing our best also to live in His will and in His way. Dapat nga tumakter tayo. Amen.